Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Vice President Inday Sara. Okay, every quarter, ang mga iba't ibang survey groups, nagtatanong sila sa mga respondents kung aling ahensya sa gobyerno ang kanilang satisfied, ang performance at saka pinagkakatiwalaan. So, kinukuha yung satisfaction rating at saka trust rating. So, ang Okta Research Group, isa sa mga credible na research group sa ating bansa. Nagsagawa siya ng first quarter 2024 na survey. At tinignan yung aling mga ahensya ang mataas ang satisfaction rating at saka trust rating. So ito na po ang resulta. First quarter of 2024 survey. Ginanap noong March 11 to 14. Sa headlines ng Philippine Star. DepEd, DOH, DSWD, top performing agencies survey. So ito po ang summary ng survey. Unahin natin yung satisfaction rating. Ang nangunguna po ang DepEd, nakakuha ng 84% satisfaction rating. Ang dissatisfied, 2% lang. At saka undecided, 14%. So ang sumusunod, DOH, nakakuha ng 80% satisfaction rating. Pangatlo, ang DSWD, 77%. Ang Commission on Higher Education is 73%. At ang DPWH, 72%. Yan po ang mga top 5 agencies when it comes to satisfaction ng mga Pilipinos is concerned. Okay? Punta naman tayo sa trust rating. As usual, ang nangunguna, ang DepEd, nakakuha siya ng 82% trust rating. Ang dissatisfied, 2% lang. Samantalang ang undecided is 16%. Ang pangalawa at pangatlo, nagtay. Ang DOH at saka DSWD, parehas nakakuha ng 79%. Pang-apat, ang CHED, 73%. At ang panglima, ang DPWH, 71%. So, maalala ko, itong Okta, every quarter niya ito, noong third quarter of 2023, DepEd pa rin ang nangunguna. Ang nakakuha ng pinakamataas na satisfaction rating at trust rating. Third quarter, December 2023. Yung fourth quarter, 2023, resulta ng Okta Research, DepEd pa rin ang nangunguna. So ngayon, first quarter na 2024, DepEd pa rin ang nangunguna. So makita nyo, very consistent ang performance ng DepEd. So, bakit? Nasa leader po yan. Kasi ang aking experience po sa 34 years ko sa military service, ganito ang parang kasabihan namin. There are no bad soldiers. Only bad commanders. Anong ibig sabihin nun? Ang sundalo, kung abusador ang sundalo, ibig sabihin, there is problem on leadership. So, kung ang mailagay na commander sa isang unit, matino, all soldiers under that commander, titino. Kasi just follow the lead. So, lead by example yan. Kaya ito, ang ating Department of Education, bakit namamayagpag?
dahil nagkaroon sila ng matinong leader in the person of VP Sara. Maalala ko nung mga previous administration, ang daming mga problema sa DepEd. Kaliwat kanan. In fairness kay Tatay Digong, nung kapanahon niyan, daming mga reklamo sa DepEd, yung laptop controversy, ano pa yan. So hindi natutukan ng maigi yung DepEd panahon ni PRRD. Even panahon ni Noynoy Aquino, ganun din. Daming mga problema. Yung mga palakasan sa pagpasok ng mga teachers. Kung wala kang kapit sa politika, wala na. Hindi ka na makapasok. May tinatawag na ranking. Ano yung ranking? Mag-apply ang mga teachers, ini-evaluate sila at nagkakaroon ng rank. Yung mga magaling, makakuha ng rank 1, 2, sila dapat ang maunang ma-employ, mabigyan ng permanent position. Kaya ang nangyayari noon, instead nga ranking, wrong. Kasi nga palakasan. But ito, panahon ni VP Sara as DepEd Secretary, kakaunti na, halos wala na akong naririnig na ganun reklamo. Marami akong teachers na kaibigan. Kasi ako, teacher by profession ko. Nagtapos ako ng agricultural education. Mga classmates ko, ngayon pa nagre-retire. Mga principal, assistant division superintendent. So, marami akong feedback na nare-receive na napakaganda ang mga reforms na isinagawa ni VP Sara sa DepEd ngayon. Kaya, inspiring leader daw siya. Kaya, nasa leader talaga. Leading by example. So, congratulations po, DepEd, for this accomplishment na sunod-sunod. DepEd palagi ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan, satisfied ang taong bayan. Okay, punta tayo kay VP Sara. Noong last year, ang daming mga issue against sa kanya. Ngayon, halos naubusan na sila ng issue. Ang last issue na lang sa kanya na hindi naman tumalab, yung pananahimik niya sa West Philippine Sea issue. Na ang balita, itong may mga yung perceived na kalaban ni VP Sara sa presidential election ba, gumagawa ng issue na dapat ikondena daw si VP Sara sa pagiging tahimik sa West Philippine Sea issue. Ewan na, pinagtanggol na siya mismo. May nabasa kong article, si PBBM mismo nagsalita na hindi naman dapat kailangan magsalita pa si VP Sara sa West Philippine Sea issue. Kasi napakainit ng usapin yung West Philippine Sea. Pinag-uusapan ngayon yung gentleman's agreement na iimbestigahan daw sa Senado. Okay? So, mainit na ang bangayan ng dating Pangulong Duterte at ang Pangulong Marcos dahil sa allegedly secret agreement sa West Philippine Sea. Namin naman ni PRRD na verbal agreement lang yun, status ko lang yun. Walang written agreement. Ito namang China, parang pinagsasabong niya tayo. Sinabi na, yes, may agreement talaga yan. Nasaan? Wala naman. So, napakainit ng usapin ng West Philippine Sea. Makikisaw-saw pa si VP Sara. Anong mangyari? Di lalo tayong magkagulo. Kaya tama lang yun na manahimik na lang si VP Sara kasi hindi niya trabaho yung foreign policy. Ano ang trabaho niya? Yung bilang vice presidente, nandyan pa man ang presidente. So, spare tire lang siya. Kaya ang pinaka-importanting trabaho ni VP Sara para sa akin ngayon, yung pagiging DepEd Secretary. At nakakatuwa at
nagagampanan niya ng mahusay ang kanyang trabaho. Kaya, happy ang Pilipino. 84%. Wow, that's a very excellent rating. Mabuhay po kayo. DepEd Secretary BP Inday Sara, mabuhay ang DepEd. At ito na yung nakikita kong dahilan. Bakit hindi matanggal-tanggal ng PBBM admin si BP Sara as DepEd Secretary? Despite the fact na nagkakagulo na, nagkakalamat na ng relationship ang Duterte at saka Marcos camp. Bakit nandyan pa rin si BP Sara as DepEd Secretary? Kasi ito na, nagtratrabaho siya ng gusto. Once na ginalaw, once na sinibak ng PBBM admin si BP Sara as DepEd, nako, lalong magagalit ang taong bayan. Kaya huwag kayong magkamali na sibakin si BP Sara. Si BP Sara naman, trabaho-trabaho lang. Habang hindi siya sibakin ng administrasyong ito, itutuloy niya ang pagiging DepEd Secretary. Yan ang tunay na may malasakit pagmamahal sa taong bayan.